Sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng Ukraine at Russia, abay dalawang Pilipinong mandirigma ang natodas sa hanay ng Ukraine at Russia. Ngunit ang kanilang presensya ay nagtataas ng dalawang mahahalagang katanungan. Una, legal ba ito? At pangalawa, ano ba ang kanilang mga motibasyon sa paghawak ng mga armas? Gaano nga ba karaming Pilipino ang mercenary sa Ukraine at Russia? At bakit kailangang maglaban ang Pinoy kapwa Pinoy? Pinoy kapwa Pinoy ang naglalaban doon. Sa update sa patuloy na bakbakan ng Ukraine kontra Russia, matapos matoda sa isang sagupaan ng isang Pilipinong mercenary ng Russia na si Henry Sikulis Jr. noong March nitong taon, abay isa na namang mercenary ng Ukraine ang natoda sa bakbakan. Siya si Brian Zapanta Pascual na isa ring Pilipino. Ang mercenary ng Russia na si Henry, o mas kilala bilang Hans Acosta, ay tinodas umano ng Ukraine Mechanized Brigade gamit ang isang drone habang ito ay nagmumotor sa isang battlefield. Habang ang Pilipinong mercenary naman na nasa hanay ng Ukraine na si Brian Pascual ay tinodas rin noong nakaraang linggo lamang sa pakikipaglaban nito kontra Russia. Kasama umano niyang natodas ang isa pang mercenary na kagrupo nito mula Netherlands. Ayon sa report ay 3 bansa sa Asia ang mayroong mercenary na lumalaban sa ilalim ng Ukraine. Pinakamarami dito ang Pilipinas na mayroong 17 mandirigma, ngunit 2 sa kanila ay natodas na. Ang Indonesia naman ay mayroong 10 mercenary, ngunit ang 4 sa kanila ay tinanggal. At ang Thailand naman ay mayroong 3, ngunit isa dito ay tinanggal. Ang Russia ay gumagamit din ng mga mercenary tulad ng Wagner noon. Ngunit ngayon, ang North Korea at China ay nagpapadala na rin ng mga mercenary. Mayroon din mga Pilipino na mercenary ang Russia pero hindi nabanggit kung ilan. Mayroon pang mercenary ang Russia na mula naman sa Nepal, ngunit nanganganib na umano sila dahil mula sa 2,000. Ngayon ay kakaunti na lamang umano sila dahil sa bakbakan sa Donbas. Sa ilalim ng isang international na batas ay hindi krimen ang maging mersenaryo. Gayunpaman, ginawa na maraming bansa na isang kriminal na pagkakasala para sa kanilang mga mamamayan na lumahok sa mga salungatan sa ibang bansa. Iba-iba ang mga parusa mula sa pagkakakulong hanggang sa pagkawala ng kanilang pagkamamamayan. Maaaring mawala ng pagkamamamayan ang mga Pilipino kung maglilingkod sila sa dayuhang serbisyo militar nang walang paunang pag-aproba ng Pangulo, maliban kung ang Pilipinas ay may kasunduan sa pagtatanggol sa mga dayuhang bansa, isang probisyon na nagpapahintulot sa mga Pilipino na sumali sa sandatahang lakas tulad ng Estados Unidos. Dati nang nagbabala sa kanilang mga mamamayan ang mga bansang Vietnam, Malaysia at Singapore na huwag sumali o maging mercenary sa Ukraine at Russia dahil kung malalaman umano ng gobyerno na sila ay sangkot sa gyera ay tatanggalan sila ng pagiging mamamayan at makukulong ng higit sa 20 taon. Malaki ang pangako ng Ukraine at Russia sa mga mercenaries tulad ng malaking pera at pagiging residente sa bansang paglilingkuran nila, kaya naman marami pa rin ang mga nagkaka-interest dito. Bukod pa dyan ay madali lang din mag-apply, kailangan lang naman ay wala kang criminal record, 18 to 60 years old, physically fit at ipapasa ang kanilang pagsasanay. Ngunit ang kanilang mga presensya ay nagtataas ng mga mahahalagang katanungan. Ano nga ba ang mga motibasyon nila sa paghawak ng mga armas dahil mga lalaking panganib na kasangkot dito ay ang kamatayan, pinsala, pagkakulong at pagkawala ng pagkamamamayan. Pero bakit may ilang Southeast Asian, lalo na mga Pilipino, ang nag-sign up upang lumaban kasama ang mga puwersang Ruso at Ukraine? Parang nakakalungkot lang isipin na Pinoy kapwa Pinoy ang naglalaban sa ilalim ng Russia at Ukraine. Hindi mo naman bansa yun, ngunit siyempre ay dala na rin ang pangangailangan. Higit na mas marami naman ang mga Pilipinong nasa hanay ng Israel Defense Forces na patuloy na nakikipaglaban sa Gaza habang ang iba naman ay nag-ooperate ng mga Iron Dome ng Israel. Ngunit sila ay nasa legal dahil sila ay ipinanganak mismo sa Israel. At yan muna ang update natin ngayon mga kabayan. At bilang isang Pilipino, ano ang reaksyon mo? I-komento lamang po sa ibaba at huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe.